For today's vlog guys, magre-repair po tayo ng electric heater o heater sa Tagalog. Pakuluan ng tubig sa Tagalog. So, ang sira nito guys ay saksakan na yan. Nasunog. So, pag mga ganito guys, high ampere ng ano nito yung ano natin, yung ano ng kettle natin. Eh, ang gagawin ng mayari, gusto niya pagganahin ko daw. So, tara papalitan natin ng ito guys. So, napakadali lang tong ano guys, ikabit. So, kung sa mga veterano na dito, so skip mo na lang itong video na to kung hindi nyo gusto. So ayun guys, so tara, pisan natin. Let's go! So what's up guys? So welcome sa aking YouTube channel guys, Astroboy TV, and Facebook page Astroboy TV, and TikTok account Astroboy TV to. So nakita nyo naman sa previous video guys na hindi talaga hindi makakagana yung isang ating heater kasi gawa ng sira yung saksakan. So papakita ko lang sa inyo guys, ayan. So sira yung saksakan. So turuan ko lang kayo ng konting tips kung paano gawin. Ito papalitan natin ng dapat same ampere and same voltage. So tara guys, samahan niyo ako kung paano papalitan tong kasi nasunog yan. So kung bago ka lang sa channel ko, subscribe Astroboy TV and follow my Facebook page Astroboy TV. So isa na natin guys, intro muna tayo. Let's go. So guys, so balatan muna natin tong wire para makita natin yung line 1 at line 2. So gamit lang tayo ng cutter. So binabaklas ko siya guys, ayan. So ayan, line 1, line 2. So kailangan guys dito, kailangan hindi magkadikit yung dalawa na guys. Ayan, dapat hiwalay mo yan. So binabalatan natin. So ayan, hiwalay natin. So para balatan natin yung wire. So gamit tayo ng cutter. Ayan, binabalatan ko siya guys. Ayan, binabalatan ko guys. So habang nakapalat siya guys, pupulupot lang natin yung wire niya para hindi siya magkaroon ng mga humulmul, baka may magdikit ng line 1 at line 2, delikado pa. So yung ginamit natin guys, so replace natin tong niya. Yung kasi nasunog nga yung So yan. Lang to guys, 10 ampere 250 volts. So same value para hindi siya mag-init uli. So yan, 200. So ito yung guys. So kailangan tinapakita ko sa camera ganyan. 10 ampere 250 volts. So itong papalit natin 10 ampere din at saka 250 volts pa rin mag-init. Ayan, pakita natin ng ayos. Yan, 10 ampere and 250 volts. So ayan, replace natin tong kanyang male plug. So male plug to guys. So tara. So ayan guys, patayin ko muna. Let's go. So guys, inilagay na natin yung yung kanyang wire. So susuksok mo natin dito yan para doon natin siya sa itutornilyo natin siya sa kabilang gilid. So take note lang guys, kailangan hindi magkadikit yung dalawa na yan kasi pagka nakadikit yung line 1 at line 2, pwedeng pumutok yan. So delikado. Pa tayong masabugan yan. Tornilyo na natin yan, iikot lang natin ng ayos. Yan, tinatanggal ko muna yung screw guys para i-roll natin yung yung tornilyo sa kanya. Yan, tinatanggal ko na siya guys. Ayan. Heavy duty na yung binili ko kasi para iwas uli sa sunog. So nakagawa na ako ng ganitong vlog sa naman yun, sa kettle. So tara. So guys, so nakita na natin na hiwalay na talaga yung niya, yung yung line 1 at line 2. So huwag natin ididikit yan kasi pwede tayong butok. Ayan, okay na. So ulit na testing na natin guys. So lagay natin cap, then testing na natin para natin kung good na yung ginawa natin. So tara, testing na natin yun. Good na, let's go. Yung guys, turo ko lang pala sa inyo yung isang technique na para totally hiwalay talaga yung line 1 at saka line 2. So gamit tayo ng cable tie. So nilusot ko na yung para ilusot natin yung So natanggal pa nga, sorry, hirap. Yan, nilusot natin para yung line 1 at saka line 2 nakaseparate talaga siya. Hindi na siya magkaroon ng init sa wire. Hindi na siya totally didikit pa ng kasi meron siyang spacer. Yan guys, so lusot natin yung dalawang wire, then lagay natin sa ilalim ng gitna. Yan, yan, lusok natin, then hilahin natin para totally hiwalay talaga yung dalawang linya. Ayan, okay na yun, hiwalay. So bago natin yan, pagka nakahiwalay na yung dalawang linya, doon natin didikit na sa lalagay na natin sa sa binili nating male plug na 250 volts and 10 ampere. Yung cut lang natin to ng cutter para matesting na natin. Yun, okay na guys. So totally hiwalay na. So pwede natin kunin yung screw para may testing na natin. Yan na nga, testing na nga natin guys. So yun, pupulupot lang natin yan bago natin ilagay doon. Yun, baka basic lang guys, nadali lang ayusin. So tara, testing na natin to kung papakita sa inyo guys. Let's go. Yan na nga guys yung kabuuan niya. Yun, makita nyo guys, so may spacer talaga siya. Hiwalay na hiwalay yung line 1 at line 2. So
Hindi basta-basta magdikit yan. So, lagyan na natin yung cover niya, yung cap niya. Para mag-deliver na natin dito sa customer. Yan. Okay na guys. Ayan, napaka-basic lang guys, no? So, pupuluputan din natin ng electrical tape yan dyan sa ano, para hindi na rin siya mahila talaga totally. So, yun. Tara, testing na natin guys. Kung good yung ginawa natin, let's go. So yun guys, so isasaksak na natin para manuno natin, matesting na natin. So ayan, naka-plug na siya. Pa-plug na natin ito yung male plug, yung female plug sa ano. Yung, saksak na natin guys. Yan, pag sinaksak na natin, may supply na yun guys. Kailangan na may red na indicator light yan dyan. So, para mag-on yan, indicator light. So okay na guys, ayan. Meron na siyang power. So hintayin lang natin na kumulo. Good na yung ginawa nating electric kettle, nasira na yung plug, nasunog. So hintayin din natin ano guys, bumalik yung kanyang switch para matitatag na automatic. Okay guys, so tingnan natin, kumukulo na siya. Yun, kumukulo na guys. So ang hindi natin proceed din guys, kasi bago pa kasi pakitin. So tingnan natin kung kanyang switch ay babalik ng pusa. Tingnan natin guys, kung babalik ng pusa. Let's go. Yun, bumalik na guys. So maraming salamat, subscribe. Let's go.